May buntag nga itong tanan mga kaigsuunan ug sa atong mga suking tigpaminaw sa 98.5 ug sa atong mga nagasubaybay sa itong mga programa ang Buhing Kamatuoran 101. Good morning and welcome. So, karon nga buntag magahisgot kita padayon sa discipleship. Anyway, atong padayon paghisgot karon, what does God say about discipleship? So, here are some verses in the Bible that God is talking to us and um, ga padayag ang Ginoong Dios how to engage in discipleship. So in Luke chapter 6 verse 12 to 13, in these days he went out to the mountain to pray, and all night and continued in prayer to God. And when day came, he called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles. So gikan sa disciples nagpick siya og apostles, nagpick siya og 12 apostles. So muna nga sa pangdisipulo nato, diha ta magpick og mga potentials, what I said before sa mga previous videos nato, nga diin mag-appoint ka og mga leaders, of course no, mature. Dili man gyud tanan mahimo nato nga mga leaders. Dili man gyud tanan mahimo nato nga mga tawag nato niini mahimong katugyanan sa ministry, but all of them are disciples. Not all disciples is transformational, but transformation only comes through the discipleship that is centered on Jesus. So muning giingon dinhi sa pulong sa Ginoong Dios nga diin in 1 Corinthians 11:1, be imitators of me as I am imitators, or as I am imitate Christ. Sa right translation, be imitators of me as I am of Christ. Muna sulti na Apostle Paul. So ang discipleship di ay dapat transformational. Naiuban nga discipleship dili transformational. Tungod kay ang ilahang paghimo sa discipleship is, or ang ilahang paglantaw sa discipleship is a program. But discipleship is not a program. It is a lifetime journey. Lifetime nga process ni siya. Tungod kay as long nga na pa ng kalibutan na dili gud masaypan nga masipyat man gud ang nag-disciple ug ang gi-disciple. Munang need gud ang duha nga diin mapadayon sa ilahang journey sa pag-grow up padulong maturity hangtod sa pagbalik ni Kristo. Muna ang ato muna nga ang awhag sa pulo sa Ginoong Dios nga diin ang tumong sa discipleship is ma-transform kita in part sa transformation. So atong mabalaan diha that denying ungodliness, worldly lust, and uban pang butang nga dili kay may sa Ginoong Dios. In Philippians 4:9, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things. Muna ingon ni Apostle Paul, follow me as I follow Jesus. So, sa pag-disciple, sa musugot sa dili, ang discipler dapat maging good example. So, kung masipyat siya, he will show nga di intino na iyan na yung gibiyaan. Ming taliwan na gid siya anak. Ming biya na gid siya anak. Ana nga butang ingon nga nahimo na siyang patay. So dili pwede gid nga kung kita manggani ang usa ka patay nga tao dili na siya mobiya sa iyang nga mga hinigugma. So kung gihigugma nato na kana ang klase nga sala, kita nga discipler, kita nga pang disipulo, biyaan na binato nga naman aron naatay ikasulti sa ilaha. Experience ko nato nga diin tino na gibiyaan nato na aron nga diin makabalota ug unsay
tinuod gyud nga himuon sa pagbiya sa sala. So muna siya ang ingon diha sa pulong sa Ginoong Dios. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace will be with you. Katurang mga maayo ha. Muna akong ginaingon sa previous na kong gipang disciple. Dili man ko perfecto, dili man ko maayo. You can see bad things in me, but don't practice those things. Practice those things that it could benefit, it could help you to grow diha in Christ. So, muna diha iyon sa pulong sa Ginoong Dios. So, you cannot effectively lead someone down a pathway where you haven't gone yourself. Muna akong giingon. You can take them spiritually where you haven't been. Dili good, maglisod gud ka og tudlo. Muna nga ginaalaw sa Ginoong Dios ang mga pagsulay, mga trials sa imong kinabuhi. Kay ba ang Ginoong Dios nga naay mahimo ka na nga tool someday nga mo grow ka diha sa iya ug naa pug kay katudlo sa ilaha nga diin ang pulong sa Ginoong Dios mahimo gyud nga tinuod, mahimo gyud siya usa nga mahimo instrumento diha imong kinabuhi. You can tell them about the path or direct them to it, but it's not the same as having them actually follow your leadership or your example down the trail of life in Christ, according to Keith Grooves. So, in 1 Thessalonians chapter 1, verse 6 to 8, as you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you become an example to all the believers. An example. So, pahimo ta nga good example to all the believers in Macedonia and in Achaia. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere. Wow, grabe no? So, ba't pasabag di ay, sa pagtutok na to sa ilaha, sa pagpangdisipulo na to sa ilaha, sa pagtudlo na to, pagdikit, ang discipleship is dikita na to sila. Dikita na sila, those who are potentials, atong dikitan sila. Atong ipasa kung unsay na katuunan na to, and then sila pod, able pod na mapasa. Had gone forth. Hantod mabalaan sa uban, unsa ta ka matutom diha sa Ginoong Dios. So, muna. And then, in 2 Timothy chapter 3, verse 10 to 11, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecution, and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecution I endured, yet from them all the Lord rescued me. So, you, however, followed my teaching, my conduct. Muna giingon ni Apostle Paul. So, musugod sa dili, kita mga mo disciple, maging good example gud kita. Muna kong giingon ha, dili man gud perfecto itong kinabuhi, but those conduct that we're talking about is our faithfulness in God, not our faithfulness to those things that we wanted nga dili mahimaya ang Ginoong Dios. Not those things, kundi katulang ikahimaya sa Ginoong Dios. That conduct refers to that spiritual things, the spiritual matters. So muna nga diin, kung matinumanon ka, more na sunduga. Ayaw sunduga ang dili maayo. Kaya nga hindi mo gina ikatubo nimo kitataan ng tanom, kanang tanom, potted plants. Kanang potted plants. Gipalibutan na siya og mga hugaw nga lapok. Pero nganong mi-grow, nganong mitubo ang mao nga nang gitawag og tanom or plant. Nganong mitubo na siya? Gikaon ba niya tanan? Dili katurang nakatabang sa iya ha. So inana na. Nadji panahon nga diin ang imuha nga discipler dili makasulti, dili maayo ang mga panultihon. Ang imo sundugon, ang ihang pagkamatinuman, we're talking about maturity in Christ. So, dapat magbantay pud ta. Kita mga discipler, magbantay pud ta nga diin dili ta dili man ta perfecto no, but at least dili buluyagon. Muna siya nga point. Go after hearts. God does not desire to tweak our behavior.
He desires to transform our lives. Usbon gyud niya. Muna yung plano sa Ginoong Dios. In dinhi Titus chapter 2 verse 7 to 8, show yourself in all respect to be a model of good works. Dapat mahimo ta di ay gyud nga modelo sa maayong buhat, sa paghimo sa maayo. And in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. So, makatabang gid siya. Ang discipleship makatabang siya sa ato pod una, personally sa ato. Nga diin mo grow kita diha sa Ginoong Dios. And then, last verse, in Colossians 1:28-29, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Among i-present ang matag usa diha ni Christ nga mature na. So, kaming mga discipler, kaming mga pastor, kaming mga leader, we have that responsibility nga i-proclaim gud ta mo nga mga mature. Munang tumo ngano nga mo disciple me. For this I toil, ingon si Apostle Paul, struggling with all his energy that his powerfully works within me. Muna isulti ni Apostle Paul. Now ta no nga diin nag-remind kini sa ato. According to Ralph Moore, our mission is to give people the best life possibly by connecting them to God. I-connect na to sila, tabangan to sila nga madulo sa Ginoo. Yes, hago man gyud no kay magsikag follow up, magsikag ganang chat sa ilaha, hago man gyud. And his family, and equipping them to get involved with what he's doing in the world. So muna tumong to sa pagpang-disciple. Now ta, this morning, nagpahinumdum ako kayo na to. Ginoong Diyos magapanalangin ka na to. Thank you so much.